Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Jama's Cake Darwin Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. At yung ating email, nandiyan na rin po. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin. Kanino po bang love story ang ating mapipick up ngayon. So, we have responsibilities. So, kung sino man po yung mga sabihin natin yung mga pick up natin dito na kung kanino man tong love story, yung taong ito is very responsible financially and emotionally. Pwede po na ito ay asawa mo, pwede rin po na ikaw ito, or kung sino man itong person na ka-deal mo. So very responsible siya. Yan. So pwedeng sa family, yun nga lang yung iba sa inyo, siguro yan yung pinag-aawayan ninyo dahil sobrang responsable nitong person mo. Ang nangyayari kung nagsasama na kayo or kung meron na nga kayong pamilya, yung immediate family niya o yung pamilya na pinanggalingan niya is siya pa rin yung bumubuhay. So yung iba po sa inyo, yun yung madalas ninyong pinagtatalunan. So parang yun yung sabihin natin na yun lang kasi talaga yung hindi niya maiwan yung responsibilities niya doon kahit na meron na kayong pamilya, ganyan. O kaya naman kaya hindi kayo makabuo ng pamilya, kaya hindi pa kayo nagsisettle down because of his or her responsibility. Yun yung nangyayari dito. Oo. Di ba nga sabi, kapag hindi pa daw kayo tapos tumulong sa inyong pamilya, dun sa pinanggalingan nga po ninyo na pamilya, nanay, tatay, mga kapatid po ninyo, wag daw muna kayong mag-aasawa kasi ibig sabihin, hindi pa kayo ready. Dahil, yun pa, sila pa yung priority mo. Dapat po kasi, di ba, pag bumubuo tayo ng pamilya, yung priority natin is yung bubuuin nating pamilya. Sa kanila na tayo magfo-focus, di ba, ganun talaga yon. So, siguro yun yung hindi ninyo mapagkasunduan nitong person mo or nitong asawa mo. Tingnan natin, ano pa yung mensahe, Spirit Guide. So, tingnan muna natin kung ano pa ang mga mensahe. We have reflection. So, kailangan niya pang mag-reflect. Kailangan niya munang tapusin talaga kung ano man tong responsibilities niya. Kailangan niya munang gawin yung mga duties niya sa family niya. Siguro bago siya bumalik sa'yo, yun muna yung kailangan talagang gawin ng taong to. Or kung ano pa yung other responsibilities niya, baka naman kasi po yung iba sa inyo, maaring single mom or single dad itong karelasyon ninyo. So, ang nangyayari, yun nga, hindi naman sa nakikipagpaligsahan kayo or pinapapili ninyo yung person ninyo. But, syempre, kung mga anak yun, yun talaga yung kailangang unahin. Lalo na kung kailangan pa talaga nila ng atensyon or gabay talaga ng magulang. So, being away from you has allowed me to gain clarity. So, maaring ngayon nga po ay hindi kayo nagkakausap nitong person mo. Some of you, maaring ilang months na kayong walang communication. Pero wala din kayong formal breakup dito. Yun yung nangyayari. So, yan. Madami siyang nare-realize. Could be positive or negative yung mga nare-realize niya. Siyempre, lahat naman tayo, diba? Kapag nagkaroon tayo ng taong mamahalin, gusto natin, tanggap yung family natin. So, yan siguro yung iniisip niya. Tingnan natin, okay, Spirit Guide. Ano yung mga reflection ng taong ito towards sa relasyon ninyo? Ano yung mga reflections niya? Ano ba yung mga natutunan niya? Ano ba yung mga nare-realize niya? Ten of Spring, okay. So, ask help from others. All work and no play. Being weighed down by too many responsibilities. Ayun nga. So, naiisip niya kasi na ito honestly, ito yung napipick up ko kasi towards dito sa Ten of Spring natin na paano yan? Parang ngayon palang sumusuko ka na sa kanya. Sumusuko ka na dun sa mga bagay na parang gusto niya nga munang gawin, no? Parang naiisip niya kung tama ba na piliin ka niya.
Okay? Or the other way around. Pwedeng ikaw naman yung nakaka-feel nito. Ikaw yung nag-iisip nito. Ikaw yung nakaka-realize nito na, nga si person, hindi pa talaga siya ready commit talaga. Hindi pa talaga siya totally committed sa akin. Siguro yun yung naiisip mo. Pwedeng mas energy mo to. Mas energy to ng nanonood. The moon. Ayan. So, powerful, intuitive epiphanies. Letting go of worry and fear. Understanding the truth of a situation. So, ito talaga yung totoo. Kaya nga nagre-reflect, ayun, naiintindihan ninyo parehas yung pagkukulang at yung sobrang binibigay dito sa relationship na ito or dun sa mga responsibilities na minsan sobrang nauobliga na yung person mo or pwedeng ikaw nauobliga ka na. Pwede rin naman kasi kayo yung tumutulong sa family ninyo, kayo yung breadwinner, kayo tong taong ito. Ayan. So, ito yung person mo. Gusto niya mo nang lumayo sa'yo para ma-realize mo na sino ba talaga yung priorities mo. Pwedeng yun yung gustong ma-realize ng person mo or yun yung gusto mong gusto mong ma-realize ng person mo. Pwede rin naman parehas kayo na may other responsibilities pero isa sa inyo mas nagbibigay ng pansin sa relasyon ninyo or sa family na bubuuin ninyo. We have strength. Nakikita ko naman dito na magkakapatawaran din kayo dito. Sabi ko nga maraming reflection yung person mo. Pwede rin na ikaw yan. Okay? So, nandun naman na pagbibigyan lang talaga. Oras. Yung ibibigay mo dito sa person mo. Siguro yun muna talaga yung kailangan ninyo. Yung maghiwalay muna kayo. Manahimik muna. At unahin mo na yung mga responsibilities. Pagkatapos nyan, tsaka kayo ulit mag-usap. Tsaka ninyo pag-usapan yung relationship ninyo. Or more on, nakapag-usap na kayo, tapos, ayan, magbabalikan kayo talaga. Yung sarili nyo naman yung mga uunahin ninyo kapag tapos na kayo sa mga responsibilities. Maaaring iba sa inyo, nakikita ko kasi dito, 2 to 3 years. Tagal, no? Pero yan yung nakikita ko na pwedeng pinag-usapan ng iba sa inyo na after 2 to 3 years kapag ready na tayo parehas, kapag kaya na natin, i-go na natin to. Kapag talagang yun na yung parang limit ninyo sa inyong mga sarili dun sa mga responsibilities. So ngayon parang para makapag-focus talagang nag-give way muna kayo parehas dito sa responsibilities ninyo sa inyong mga pamilya. So, nandun na nagkaintindihan pa rin kayo, which is good, diba? Hindi ko naman kasi din nakikita na naghiwalay kayo or nag-cool off kayo or kinat ninyo yung communication nyo with this person na hindi maganda yung naging pag-uusap ninyo. Naging maganda naman, karamihan sa inyo. Okay, karamihan sa inyo. Meron naman dito maghihintay pero wala namang pag-uusap. Pero yung person mo naghihintay pala. Oo. So, ayun lang. Dapat talaga magandang usapan. Sana na kinat mo na yung relationship na to. Hindi yung bigla na lang nawala. Yung parang bigla na lang kayong ginost. Kung kayo yung ginost, medyo mag-isip-isip kayo kung hihintayin nyo pa yung taong to. Kasi sabi ko sa inyo, diba, 2 to 3 years pa. Napakadaming pwede pong mangyari niyan. Sa 2 to 3 years na yan, pwedeng maraming mangyari sa'yo, pwedeng mas maraming mangyari sa person mo. So, mas maganda kung pinag-usapan nyo yan. Kaya, yun, kung walang pag-uusap, ginost na lang kayo dito. Tapos, ang ginagawa ng person mo, minamanifest lang kayo. Alam mo yung lagi mo siyang naiisip. Yun yung nangyayari sa inyo ngayon eh. Lagi nyo siyang napapaginipan, lagi nyo siyang naiisip. Pero kinat niya yung communication ninyo ng ganun-ganun lang. So, wala siyang lakas ng loob para harapin ka, para kausapin ka. So, ganyan ba yung tao na gusto ninyong makasama sa buhay, pag-aasawa, sa buhay ninyo? Tanongin nyo yung sarili ninyo na ngayon pa lang, parang hindi kayo kayang harapin, na hindi kayang i-express yung nararamdaman or yung mga plans niya towards your relationship. Yun pala yung plano niya na 2 to 3 years. Pero hindi niya sinabi sa'yo, ang ginagawa niya lang, minamanifest ka niya. Tignan natin. Okay, spirit guide, maganda ba ang magiging katapusan talaga, no, ng relationship na ito? Magiging maganda ba yung susunod na mga chapter ng inyong relationship? Ito po ay guidance lamang, okay? Kayo pa rin yung gagawa, tandaan po ninyo ng mga decisions po ninyo. Tignan natin kung magiging maganda ba yung mga susunod na chapter ng inyong life. We have broken. So, yun nga, kasi yung iba dito may hindi nagparamdam, diba?
We have chemistry. Okay, nangyayari kasi, nakikita ko dito yung iba sa inyo, maiko-compare nyo talaga yung love na ito towards dun sa mga love na pwede pang dumating sa life ninyo. Okay, so babalik at babalik kayo sa isa't isa kasi may unfinished business pa kayo dito. We have ego. Kaya lang kasi kung iiral yung pride, mahihirapan talaga kayo na mas magiging matimbang kasi yung pride kaysa dun sa, actually ngayon nga 'di ba mas matimbang yung responsibilities kaysa dun sa love. So the next chapter naman, next chapters ng life ninyo, pwedeng mas magiging matimbang naman yung pride, yung ego kaysa dun sa love na nararamdaman niyo sa isa't isa. Tapos meron pa dito magkakaroon ng hinanakit. Kasi nga, 'di ba, parang umalis yung person mo na hindi man lang nagpapaalam, ginost ka. Pwedeng maraming nag-a-advise sa'yo. So, alam mo yung parang maraming nang nakikigulo sa relationship ninyo. Kaya pag-isipan po ninyo kung i-go nyo pa ba to or hindi na. The choice is yours. So, contract. Pero sabi ko nga, may unfinished business kayo. Hindi pa talaga ito tapos. The lessons I learned from us will never be forgotten. Hindi ka naman talaga makakalimutan ng taong to. Ayan. So, give time na lang talaga. Okay, meron pa ako napipick up dito na isa pang month, time frame, 8 months. So, pwede yan na yung pinakamaaga na magparamdam ulit sa iyo yung person mo. Matagal, no? Marami sa inyo, naiinip kayo, pero willing kayo na mag-wait. Yun yung nakikita ko dito. So, 18 and 11, pwede po na yung iba sa inyo, 11 years na, 18 years na. Pwede rin naman, meron dito is, yan yung inyong, yung inyong monthsary or could be anniversary po ninyo. Tapos, pwedeng meron ditong, yung inyong mga signs. So, malakas po na energy dito is Pisces, Leo, and fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan po, lucky color or favorite color ng iba sa inyo, blue, or could be any shades of blue, tapos red. Ayan po. So, ayan lang po. And meron din pala dito, mahilig kayo sa gray na color. Yan lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.